Tapos na ang filing ng COCs na mga gustong tumakbo sa darating na barangay election sa October 28. Ngayong araw ang simula ng campaign period. At kaugnay niyan, mga kapanem natin si Director James Jimenez, tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC. Magandang umaga, James. Good morning, Howie. Yes, yung sitwasyon muna sa Bohol at Cebu, no? Ma-extend daw ang COC filing sa mga nasabing lalawigan. Oo. Well, actually, kahapon natin in-extend and only for 2 hours. Hindi tayo nagdadagdag ng araw para sa filing. Ngayong araw na to naman, pag-uusapan natin kung matutuloy ba yung election o hindi. Meron tayong nakaschedule na briefing mamayang hapon mula sa ating mga COMELEC field officials at yun siguro magiging basihan ng ating COMELEC and Bank para makapagdesisyon kung itutuloy ba natin yung halalan doon. Ulitin ko lang, wala na pong filing ng COC sa Bohol ngayon. Kahapon po yung extension and only 2 hours ang binigay. Okay, so tapos na sa lahat ng lalawigan. Okay, yung election naman, magkakaroon ba ng extension sa ilang lugar dahil sa mga krisis natin? Well, malalaman po natin mamayang hapon, magkakaroon tayo ng briefing mula sa ating field officials, sasabihin nila sa atin kung ano yung sitwasyon doon sa Bohol at kung kakayanin ba na mag-conduct ng safe na elections, no? So, we're looking forward to seeing that decision this afternoon. But so far, ano ba yung indikasyon galing sa field? Siguro naman napinsala rin yung mga eskwelahan, mga presinto, COMELEC offices, yung mga daanan papunta sa mga presinto. Malinaw naman yon so far, no? Well, definitely yung COMELEC offices, no? Kung saan nakalagak yung mga ibang supplies, yung mga municipal treasurer's offices, some of them have sustained damage also, na doon naman nakalagay yung ating mga balota, mga ballot box. Medyo may issues doon. Yung sa eskwelahan, hindi namin masasagot ngayon. Again, maririnig natin yan this afternoon. So mukhang kung matutuloy man, it would be a challenge, no? Hindi natin sinasabi na pwedeng na good to go na, but certainly tinitingnan natin kung ano yung mga situational challenges ngayon and kung maaayos ba natin yan sa darating na linggo. Yan naman ang magiging basihan para doon sa decision kung itutuloy ba yung halalan. Remember, the elections are still more than a week away. So kailangan natin malaman kung ano yung sitwasyon, tingnan natin kung pwedeng maremedyohan at kung pwede matuloy yung halalan. Hanggat maaari, obviously gusto nating tuloy yung eleksyon. Kaugnay naman sa naging krisis sa Zamboanga, kailan na ang barangay elections doon? Sa Zamboanga naman, hinihintay natin matapos yung clearing up operations na isinasagawa ng AFP doon. We're giving that about 2 to 3 weeks. And then after that clearing operations, pag na-declare sila na safe na at clear na lahat, siguro bibilang tayo ng mga 2 linggo. Ang target natin obviously is before November 30. Gusto natin magkaroon ng halalan sa Zamboanga bago matapos yung termino ng mga incumbent. So far everything is proceeding well. Tuloy-tuloy naman yung mopping up operations doon. Siguro nabawasan na ng konting tao because they've been having to divert, I think, to other areas. Pero I think we're still on track. Okay, tungkol naman sa campaign period, ano ba ang mga James, ano ba ang pinagbabawal sa mga kandidato ngayong campaign period? Ang talaga mahigpit na pinagbabawal natin, syempre yung posting ng mga malalaking posters, no? Posters that are out of size. They have to be 2 feet by 3 feet only. Tapos syempre pinagbabawal din natin yung pagpapaskill sa mga labas ng common poster area. They cannot post their materials anywhere and everywhere, sa ika nga. At of course, pinapaalala namin sa kanila, meron tayong spending cap dito, 5 pesos per voter. In fact, just now, we were talking to one candidate who wanted to give out t-shirts, pero obviously the t-shirts would have cost too much, so we advised them accordingly. Historically, ano kadalasan ng turnout sa barangay elections? Mas mataas ba kaysa sa national elections? Definitely, mas mataas siya normally than midterm elections. Pag presidential election, syempre, you get that bump from the fact that you're voting for president.
Pero pangkaraniwan, mas mataas talaga ang turnout para sa barangay elections. So you're expecting higher elections in October than in May. Probably yes. Ay yung hiniling naman ng MMDA na i-regulate ang mga motorcade sa Metro Manila? Yeah, we're waiting for the actual proposal for that. And then we're going to evaluate it, no? It's a little urgent considering na 10 araw lang naman talaga yung campaign period. So hopefully makuha natin today, kahapon lang yan in-announce, hopefully makuha natin today yung actual proposal para makita natin kung ano ba yung hinihiling ng MMDA na gagawin natin. Just historically though, the COMELEC has not really played a part in granting permits for rallies. That's always been an LGU concern. Ang sa amin, ang concern namin kung ano yung mga sinasabit nilang mga streamers at posters doon sa mismong rally. But I don't think we've ever stepped into the question of pwede ba sila mag-rally dito or pwede ba sila mag-motorcade doon. Election violence naman, mas grabe ba kapag barangay elections? In the run-up to these elections, nakikita natin marami tayong na-monitor na balita tungkol sa mga pagpatay ng mga kagawad, pagpatay ng mga chairman, or attacks on these people. So I think it's safe to say na medyo mataas ng konti, no? Yung ating level of election-related violence. We'll have to wait for the final report from the PNP to actually make that definitive. But again, the sense is that mas mainit ang ulo ng mga tao kapag barangay elections, which leads to more incidences of fights breaking out, and in worst cases yung mga assassinations nga. Okay, maraming salamat Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC.